Isang pausbong na Filipino boxer ang tila pag-aagawa ng dalawang bigating promoter sa bansang Japan. Ang una ay ang Treasure Boxing na siyang dating may hawak sa ating pambatong si John Riel Casimero. At ang pangalawa ay ang Ohashi Boxing Promotion na siyang may hawak naman kay The Monster na Oya Inoue. Tila ba may kakaiba sa Pinoy na nakita ang dalawang promosyon ito para pag-agawa ng ating pambato? Ayon kay Masayuki Ito na siyang may-ari ng Treasure Boxing Promotion, ay tila nakita niya ang batang Manny Pacquiao dito sa pambato nating Pilipino. At ito ang naging dahilan para ipahayag nito na gusto niyang papirmahin ng kontrata sa kanyang promosyon ng ating pambatong Pinoy. Itong Pinoy na ating tinutukoy ay nagngangalang Kenneth Lover, taga General Trias, Cavite, at may kasalukuyang kartadang 14 wins at may 9 knockouts at wala pang bahid ng talo. Katulad ng ating pambansang kamao, ito ay southpaw stance o isang kaliweteng boksingero. Ito ay naglalaro sa 118 pounds bantamweight division na kung saan naglalaro din ang kapatid ni Naoya Inoue at ang superstar ngayon at pound for pound list na si Junto Nakatani. Umangat na rin ito sa rankings dahil sa kanyang impresibong panalo sa kamakailang laban sa bansang Japan. Dinayo pa ng ating kababayan itong pambato ng Japan na si Keta Kurihara. Dahil sa laban na ito ay dito niya nakuha ang pansin ng dalawang bigating promosyon sa bansang Japan na Treasure Boxing Promotion at Ohashi Boxing Promotions. Alam naman natin ngayon na ang mga boksingero sa Japan ay siyang namamayagpag ngayon sa lower weight class division. Kaya naman isang malaking pagkakataon ito sa ating pambato kung sakaling magkaroon pa siya ng mas marami pang laban dito sa bansang Japan, hanggang sa makakuha siya ng isang malaking laban kung hindi si Junto Nakatani o ang The Monster na sina Oya Inoue. Dito sa unang rounds ay nagpakawala agad ng isang malutong na suntok ang ating kababayan na siya namang naramdaman agad nitong pambato ng Japan. Kenneth Lover starting strong. Bad intentions from Lover. He knows Japanese opponents coming last fight niya sa Japan din, so he's really out to impress. Headbutt. The headbutts. Flash of head. The thing is, yung sa height difference sila, medyo possible talaga mangyari yung mga headbutts yan, lalo na they're both, moving forward sabay. Kurihara with a good right there. Again, a lead right. Oh. You're very landing really good punches. Landed with a good left over there. Another one. Very careful siyang bumato eh. So this is where Kurihara's veteran, being a veteran comes in. You can see him. He's stalking, but he's slowing down the fight. No? Yes. He's coming in very, very patient. And itong, in the case of Kenneth Lover naman, he's very relaxed, very patient, very confident Dito naman sa pagkakataong ito, habang nagpapalitan sila ng suntok, ay nakasingit ang ating pambato ng isang kaliwang hook na siyang naging dahilan ng pagbagsak ng Japanese fighter. His punches wow! Yes, that's a good left. Is it gonna be count? Yes! First knockdown of the fight. First round pa lang. Could this be a preview of good things to come for Kenneth Lover? Let's see, it's not over. Hindi na tumitigil si Kenneth Lover. Oh! Good. Bilang ulit. That was a clean left. Very clean. Medyo clean left. Maraming mga Dahil sa magandang panimula ng ating pambato, ay maaga nitong tinapos ang pambato ng Japan sa unang rounds pa lamang. Ganito kabangis ang suntok ng bago nating susubaybayang boksingero dito sa bansang Pilipinas. Magkasama yung kumain, nag-uusap yung mga yan. Yes.
I mean, eventually, some of them become teammates. So, Exactly. You You know. know, we see it all the time, no? Gusto nyo ba matuto mag-boxing? Siyempre, umpisahan nyo na mag-training. Pero kung binibenta ang mga boxing gloves, boxing equipments, punching bag at kung ano-ano pa, garantisadong magaganda ang mga quality at check nyo lamang sa description at umpisahan nyo ng umorder. Maraming nainis at nagtaas ang kilay ng mga boxing fans lalo na dito sa bansang Pilipinas nang piliin ng The Monster na si Naoya Inoue bilang kapalit ni Sam Goodman ang pambato ng South Korea na si Ye Jun Kim. Batid ng ilan ay napakarami naman ng mga nasa top contender bilang kapalit ni Sam Goodman sa kanyang makakalaban. Ngunit ang mas pinili nito ay ang mas nasa malayong ranking sa kanyang dibisyon. Isa na rin sa mga nainis ay ang isa nating pambato na si Janriel Casimero. Tad-tad na naman ang pang-aasar sa social media itong pambato ng Japan dahil sa kanyang piniling makalaban. Alam naman nating lahat kung gaano ka-inaasam-asam ng ating pambatong si Janriel Casimero ang labang iyon. Ngunit sadyang hindi pa rin sila pinagtatagpo ng tadhana o ng kanilang promoter na si Bob Arum. Sadyang mitikuloso lamang sa pagpili ng kanilang makakalaban itong kanilang manager nang sa ganon ay mapangalagaan nila ang kanilang boksingero. Dahil isang pagkakamali lamang ng pagpili nila sa makakalaban tulad ng ating kababayang si Janriel Casimero ay maaaring malugi lahat ng investment nitong si Bob Arum kapag nasilat ang kanyang bata. Kaya ganun na lamang kung ingatan nila itong si Naoya Inoue dahil sa laki ng perang nakapatong sa pangalan nito. Ganun pa man, kaya ganun na lamang ang takot nila sa pagpili ng makakalaban dahil minsan na rin nagkamali sa pagpili ng makakalaban ng isa sa mga angka ng Inoue. Ganun pa man, tila na pagtatanto ng marami na iniingatan na lamang nila ang boxing career nitong si Naoya Inoue dahil tila ba aminado ang mga ito na ang kamao ng mga Pinoy ay sadyang napakadelikado. Tulad na lamang ang isang boksingerong nanggaling pa sa angka ng mga Inoue dahil tila nagkamali ito ng mapiling kalaban dahil ang kanyang nakatapat ay ang Pinoy na may napakadelikadong kamao. Finish him! Tila isang bagyo na nananalasa ang mga Japanese fighter sa mababang timbang sa pangunguna ng tinaguriang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Tila isang pader na kaharang na mahirap tibagin dahil sa matibay na pundasyon nito. Ngunit hindi sa lahat ng oras ay nasa kanila ang mga tagumpay at panalo. Dahil meron pa tayong isa pang pambato na nasa mababang timbang na light flyweight division na may kasalukuyang hawak na WBO Asia Pacific na may kartadang 12 wins, 6 losses at may isang talo pa lamang. Itong nakalipas na taon ay nilampaso nito ang pambato ng Japan na si Ryoyo Yamanaka sa loob lamang ng 2 rounds. Dahil sa napaka-impresibo ng pagkapanalo ng ating kababayan laban sa kanilang pambato, ay tila hindi nila matanggap ito. Kaya naman itinapat nila ang isa sa mga kadugo ni Naoya Inoue. Ito ay nagngangalang Takeru Inoue. Abril 21, kinasambakbakan na Bison versus Inoue sa Osaka, Japan para depensahan ang ating pambato ang kanyang titulong WBO Asia Pacific. Sa pagdayo ng Pinoy para labanan itong si Takeru Inoue ay tila tanaw na ng mga Hapon ang kanilang tagumpay dahil sa taas ang tingin ng mga Hapon sa kalidad ng mga boksingero sa angka ng mga Inoue. Sa unang rounds pa lang ay nagpakitang gilas na kaagad ang ating kababayan. Nagpakawala ito ng kaliwat kanang kombinasyon laban sa pambato ng Japan na si Inoue. ボディからの T セルっていうのがあるかもしれない。なるほど。になってますね。バイソン選手、踏み込みが早い。すごいパンチ。しかもこれを見るや否やもうバイソンが一気に来る。なんとかもう前半はパンチに慣れてるのが、すごいパンチ打ってくる。ディフェンスを。そしたらちょっとここはいいですね。そうですね。あと単発で終わらないことですね。パンチつなげてくるところも怖いです。はい。相手はもう単発では来ない。触りますね。右。これも効いたか？井上ちょっと丸まった。ガードでこらえる。この間にボディにも放ってくる。もう上下どんどん打ち分ける。バイソン一気に来た。バイク一気に来た。ここはピンチか。井上耐えるか。井上耐えたい。井上耐えたい。バイソンが一気に来る。バイソン一気に来た。しのぎたい。クリンチでもなんでもいいので、ちょっともう一ラウンドはクリンチでするが、もうかなり顔が好調しています、井上。プロの世界に入ってきました。
ワンツーね、もうちょい改めたいので、ここはなんとかね。はい。このラウンドは。甘い。あ、バイソン。うわー、取ってきます。ちょっと今距離をキープしてもいいの？アッパー、今度アッパー非常に硬いです。バイソンチも本当にハンドスピードが速いですよね。危ない。Dito sa ikalawang round ay tila kapansin-pansin ang pagiging matibay nitong Japanese fighter. Kahit na ilang patama ang binitawan ng ating kababayan ng mga sulido, ay tila hindi ito natitinag. 48.9ライトライトいただってわけです。はい。うわぁ、バイソンはちなみにリーチは168センチ。データがあります。そのまま効いてしまったか。ちょっとよろめいた。ストレートを次は上、下のストライク振ってくるんですよね。はい。相手がボディ打ってきたらもう次は上来るもんと思ってちょっと警戒してほしいですね。なんとかこらえて、その後ジャブは、ここは大きなもうジム側にバイト、右で、もうこのパンチのドスンという音が響き渡るですね。ガーブの上を叩く音までもすごいですね。はい。あ、すごい右。YouTube の方では今日はもうフィリピンから多くの人がこの試合を見ています。今度は左です、バイソン。ちょっと攻め手がなくなったか、井上。なんとは。強いですね。速いんですよ、ほんで。バイソン選手、ボディ打たれると少しそこに活路を見出せるか、井上翔で。第2ラウンドも終盤まで入りました。今のタイミング良かったですね。はい。最後しかし。Sa pagpapatuloy ng kanilang bakbakan ay umabot sa kalagitnaan ng kanilang bakbakan dahil nakarating na sila sa round 5 dahil sa tibay na ginawa ng Japanese fighter. Ngunit litaw na litaw ang kalamangan ng ating kababayan sa bakbakang ito. 相手の打ち終わりでした、バイソン。井上が西に寄る。そして今いいパンチが当たった。ちょっと効いたか。ちょっと効いたか。いい左。思わずクリンチ逃げようと左でした。そしてボディから上。右も当たった。右も当たった。今のいいパンチ。Sa pagpasok nitong ikapitong round ay kapansin-pansin na ang panghihina nitong Japanese fighter dahil sa mga tinamong suntok na nanggaling sa ating pambato. Ngunit hindi dapat pakampante ang ating pambato dahil nakatungtong ito sa lona ng mga Japanese fighter. Nararapat lamang na patumbahin nito ang kanyang katunggalinan, sa ganon ay malinaw ang kanyang pagkapanalo. しかし左のボディを返した。ワンツースリー。ボディに活路を見出した井上翔。4戦4勝。まだまだ盛り上がってますね。しかしバイソンクレバー。左右。おっと、接近戦に活路を見出したが、ちょっと右。当たりました。この攻撃を続けたい。不用意に入らずともしかし攻めたい。このもどかしい状況、打破できるか。右外に入った。コーナーに詰まった。立ち乗りだ。バイソン。Sa pagpasok ng ikasyam na rounds ay tila mapapansin natin na sinasalo na lamang ng Japanese fighter ang mga suntok ng ating kababayan. Talaga namang napakatibay nitong Japanese fighter dahil nananatili pa rin itong nakatayo sa kabila ng mga suntok na tinamong nito mula sa ating kababayan. Kinakailangan na lamang nito ng knockdown na puntos para manalo sa ating pambato. 後半にドラマを起こして右だ。バイソンの足が揃った。右かち上げた。アッパーはこんな展開が待っていました。まさにシーソーゲーム。左が当たった。バイソンは両者にとって踏ん張りどころ。左ボディにも当たる、顔面にも当たる。井上左をかち上げる。右奥を切る。返したバイソン。左のボディナイス。もう一回かち上げた。そして右反発ですが当てる。そうですね。バイソンも今しんどい。バイソンにとってもしんどいところ。バリどころです。左を食った。バイソンも当てる。そして右。バイソンも返す。コーナーに行くという感じ。井上。ボディのショート連打。
り優勢で来ています。ただ打たれ強いバイソンも打たれ強しい戦いだ。両者体を好調させてイライラについて立っていればという感じですよね。に倒れないというバイソンの気概も見えます。そしてその中でも単発当てます。右、おっとバランスが崩れた。大丈夫です。バイソン耐える。だいぶ足張り切れなくなってきたバイソン。井上も苦しい。ただ井上には色をまとめる。ここね。どうですかね。この接近してくるバイソンをなんとかいなして得意の中間距離から踏み込みたい井上。バイソン右、アッパーだ。アッパー勝ち上げた。素晴らしいアッパーだ。しかしそれでも10ラウンド大詰め。アジアパシフィックのライトフライ級タイトルマッチ初防衛戦バイソンに対して。 Bago maubos ang oras dito sa huling round ay naka-score pa ng knockdown ng ating kababayan nang tamaan nito ng isang malutong nakana ng Japanese fighter. いいだ。おっと、これはダウンか。Nakabangon pa naman ang Japanese ngunit wala ng oras na nalalabi. Kaya naman matagumpay ang ating kababayan na matipensahan ang kanyang titulo dito sa pambato ng Japan na si Inoue. Matapos ang impresibong panalo ni The Monster Naoya Inoue kontra sa Mexican na si Luis Nery. Mapapansin dito na tila para bang meron siyang pinapakit sa ring. Maya-maya pa'y itinuro niya ito sa kanyang manager. Ilang minuto lamang lumipas matapos niya magsabi sa manager ay nandoon sa ibabaw na ng ring si Sam Goodman. Yun pala ay meron na silang pag-uusap tungkol sa kanilang magiging bakbakan pagkatapos ng laban nila ni Luis Nery. At ang sinasabing kanilang target date ay sa buwan ng Setyembre taong 2024. Pero dahil may laban pa si Sam Goodman noong July 24 sa isang pambato ng Thailand, kaya naman hindi natuloy ang kanilang bakbakan noong Setyembre at ipinalit ng mas matanda si TJ Doheny ng Ireland na siya namang walang kahirap-hirap na nilampaso ng The Monster na si Naoya Inoue. At ngayon ay kasana ang bakbakang Inoue versus Sam Goodman ngayong Disyembre. Marami ang nagtaas ang kilay para sa anunsyong ito dahil inaasahan ng mga Pinoy na si John Riel Casimero ang pipiliin ni Naoya Inoue para makalaban sa susunod. Ngunit lagi dapat nating iisipin na ang prioridad ng isang champion o undisputed ay ang mga top contenders sa mga belt na kanyang hawak. At itong si Sam Goodman ay number 1 sa IBF sa Super Bantamweight Division. Kaya hindi naman nakakapagtaka at nakakagulat na ito ang susunod na makakalaban ng The Monster na si Naoya Inoue. Ngunit ito na naman ang madalas na sinasambit ng mga tao sa tuwing magkakaroon ng laban itong si Naoya Inoue. Isa na namang pagkain para sa hapon ang bakbakang iyon. Dahil hindi makukumbinse ang mga tao lalo na ang mga Pilipino na tunay na malakas itong si Naoya Inoue hanggat hindi niya nakakalaban ang ating pambatong si John Riel Casimero. Ngunit sino nga ba itong si Sam Goodman para sabihing walang laban ito sa The Monster ng Japan? Si Sam Goodman ay isang Australiano at may 18 wins at wala pang bahid ng talo na may 8 knockout. Hindi ganong kataas ang kanyang knockout power na may 44% knockout ratio. Ngunit tinalo lang naman ito ang undefeated noon na si Rais Alim na sinasabing iniiwasang labanan noon ng unified champion na si Murujud Akhmadalev. At ang huling naging kalaban nitong si Sam Goodman ay ang ating pambatong si Mark Slibs. Bukod sa kontrobersyal ang pagkapanalo nitong Australiano sa ating kababayan para sa aking pananaw, ay grabe ang pambabastos na ginawa nito sa ating pambato. Binigyan lang naman ito ang ating kababayan ng isang malutong na sampal sa kanilang naging press conference.
Sadyang napaka-disrespectful ang ginawa nitong si Sam Goodman sa ating pambato. At sa pagsapit ng gabi ng kanilang bakbakan, ay dito binuhos nila ang kanilang mga galit sa isa't isa. This crowd, Mark Schleeds comes out swinging, fights all the time. He fights to make mistakes. Brilliant technician. Gets forward again. Palitan sila ng mga opensa, jab at mga kombinasyon ng kanilang pinapakawalan. Shot from Schleeds. Right hand over the top. Wheels to his right. Here goes Goodman in. He's hurting. From Sam Goodman. Schleeds comes back. Schleeds came back with a good left hook. Sam Goodman hurt him there. They're good punches. Schleeds got through. Guard. Goodman came back. Now he comes forward again. Goodman trying to cut off the ring. Counter shot's a good one from Schleeds. Left hook got through. Goodman smiled at it. He comes back. Nagpakawala ng magandang kombinasyon itong si Sam Goodman na siyang magandang tumama sa ating pambato. Lovely. He's starting to find Schleeds. Oh, there's a big shot. Big shot from Goodman. He closes in. Schleeds comes back. Good work from Mark Schleeds. Schleeds connects with a couple of shots after absorbing punishment against the ropes. Here he goes again. That's a good shot. Left hook from Goodman has been the punch. Right hand gets through. He follows it up with a left hand. Counter shot from Schleeds for G. Goodman. Body shot. And over the top. The body shot may have hurt Schleeds. But hit with 3 right hands after it as well. Good jab there from Goodman. Body shot again. Body shot from half left. They hurt him. The body shots have hurt Mark Schleeds, and Goodman knows it. Yeah. He tries to turn another around. He goes over the top. Schleeds. Sa pagkakataong ito ay tila walang maisagot ang ating kababayan sa mga kombinasyong pinapakawala ng Australian boxer. Closing in. 1 and 2. Against these ropes is Schleeds. Goodman just picking him off. Hitting him as well. Big shot. Schleeds is in a bad spot. Oh, big right hand and a left hook. Big punches. Don't take too many like that. Little punches can get up like that. Yeah, he looked to go to work. 10 seconds left in the round. That's a big shot. There's a body shot as well. He's hitting Schleeds as well. Almost bent. He'll get out of the round though. Very good. Pagpasok dito sa ika-4 na rounds ay tuloy-tuloy pa rin ang ataking ginagawa nitong Australian boxer. Pero ang ating pambato ay puro depensa ang kanyang ginagawa at nabawasan ang kanyang mga suntok na pinapakawalan. Nakakapagtaka nga lang na biglang hininto ng referee ang laban kahit nakataas ang kanyang mga guard. Kaya naman nanalo ang Australiano via stoppage kontra sa ating pambato. Sa palagay nyo ba ay makaturungan nga ba ang ginawa ng referee paghinto sa bakbakang iyon? Gayong nakataas pa ang kanyang mga guard at bahagyang sumusuntok. Ganun ba man, kahit natalo ang ating kababayan, ay nanaig pa rin ang sportsmanship nito. Nilapitan nito si Sam Goodman habang nasa press conference at kinongratulate pa niya ito. Agad naman na tinanggap ito ng Australianong boxer. Kumbaga kung ano man ang naging alitan nila bago magsimula ang kanilang bakbakan, ay baliwala na lahat ng iyon dahil parte lamang iyon ng hype at para mas lalong uminit ang kanilang bakbakan. Ngayon sa magiging bakbakan nila ni Naoya Inoue versus Sam Goodman, ano sa palagay niyo mga repa, may palag ba itong Australiano? At ito na rin ba ang unang magbibigay ng talo sa superstar ng Japan na si The Monster Naoya Inoue? Iwan nyo lamang sa comment section ang inyong mga saloobin. Can we have a round of applause for these two fighters? The end comes at 1 minute and 45 seconds into round number 4. Your referee, Will Solis, calls a stop to this contest for your winner by TKO, fighting out of the blue corner, Sam Goodman! Congratulations, Sam Goodman. What was that like? A stoppage victory in the main event here in Wollongong?
Tila baligtad na ang pangyayaring nagaganap ngayon sa sports ng boxing dito sa Pilipinas. Dahil imbis na gustong makita ng mga Pinoy na matalo ang tinaguriang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Ay tila ba parang mas gusto nila na magtagpo sa ibabaw ng lona ang parehong Pinoy na si John Riel Casimero at si Marlon Tapales. At ngayon naman ang kanilang tinatapat kay John Riel Casimero ay si Jonas Sultan. At kamakailan lamang ay hinamon ng kampo ni Vincent Astrolabio ang kampo ni John Riel Casimero para sila'y labanan. Ito ay matapos na hindi magustuhan ni Vincent Astrolabio ang mga opinyon ni Jason Casimero na siyang coach ni John Riel Casimero. Ngunit ang mga hamunan na naganap ay puro lamang angasan at walang laban na natupad. Dahil ayon kay Jason Casimero, paanong magaganap ang mga laban na yan kung wala silang kontratang ipinapadala? Pagano mo na kung magkano ba yan? Ayun din! Ayun din! Yun pa! Dapat linawin kung... Gawa tayo papel! Kung maghamon man. Maghaharap kung saang lugar man, either sparring or laban. Kung laban, gawa mo ng kontrata. Usap mo ng mga promoter, usap mo ng mga manager, gawa kontrata. Kung tutusin, ay wala namang problema kung sila ay maglaban dahil pareho naman sila ng dibisyong pinaglalabanan. Ang hindi lang maganda dito ay tila ba parang nalilimutan na natin kung sino ba ang tunay na kalaban. Yun ay ang dapat talunin natin ang pambato ng Japan na siyang bagyong winawalis ang ating mga boksingero. Sa ngayon, ang talunin nitong hari ng Asia ay tanging nasa mga kamay ni John Riel Casimero na siyang natitirang pag-asa ng mga Pinoy. I've seen him, ringside, and the power that man possesses in his hands is a joke. Dahil lahat ng ating mga pambatong inilaban sa Hapon ay kapwa na bigong pabagsakin itong pambato ng Japan. Subalit sapat nga bang maituturing ang estilo at kakayahan ng tinaguriang Cuadro Alas para humarap kay Naoya Inoue? Ang sagot ay magiging sapat ito kung sakaling magkaroon ito ng isang magaling na conditioning coach na siyang napaka-importante sa mga boksingero para maging handa at sumabak sa isang napakadelikadong laban katulad ni Inoue. Minsan ang nabigo sa kapwa Pinoy laban kay Jonas Sultan, ngunit para sa kanya, ito ay hindi patas na desisyon. From Zamboanga del Norte, Jonas Sultan! Naman, mas sinusayan ang mga galaw at in-upgrade ng sarili para sa bawat laban ay hindi na kinakailangan ng mga hurado dahil panigurado pababagsakin ang kalaban. Ganito magseryoso ang isang Cuadro Alas na siyang nakakapanabik na makita kung sakaling dumating ang pagkakataong makatapat si Naoya Inoue.
Isang mahusay na John Riel Casimero ang ating nasaksihan matapos ang kabiguan kay Jonas Sultan taong 2018. Ay pinatulog nito ang Thai na si Jose Pech sa ikalawang rounds lamang. At ang pambato ng Japan na 6 na rounds lamang itinagal na si Kenya Yamashita taong 2019. At matapos ang impresibong panalo ay nagkaroon ng pagkakataon si John Riel Casimero para lumaban sa titulong WBO Interim World Bantamweight title kontra sa pambato ng Mexico na si Ricardo Espinosa Franco. Ang Meksikanong ito ay hindi basta-basta dahil bago kaharapin ng ating pambato ay galing ito sa 13 sunod-sunod na panalo at 12 doon ay hindi na umabot sa huling rounds. Subalit pagdating sa mismong bakbakan, dito ay makikita kung gaano kahusay ang isang John Riel Casimero.
Sa pagtatapos ng video na to, ang katanungan ay may pag-asa nga ba na matalo ni John Riel Casimero ang pambato ng Japan na si Naoya Inoue? Malaya kayong iwan sa comment section ang inyong saloobin. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.